Agyo de mas dam tako amin. Bayan dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Nagbukas na ang isang buwang selebrasyon ng 39th Cordillera Month ngayong Hulyo sa temang Smart Cordillera, enabling local enterprises through digital transformation and accelerated regional autonomy. Kasabay ng pagdiriwang ay ang umuugong pa ring panawagan ng suporta para sa isinusulong na Cordillera Autonomy. Kahalagahan nito binigyang diin. Magbabalita si PIA-ISU intern Caritz Reyes. Ipinagdiriwang ngayong Hulyo ang ika-39 ng Cordillera Month bilang pagkilala sa mayamang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng rehiyon. Ang tema ng selebrasyon ngayong taong Smart Cordillera, enabling local enterprises through digital transformation and accelerated regional autonomy. Pagkakaisa, pagtutulungan at pagpunlad. Yan ang naging diwa ng programa na dinaluhan ng mga lokal na pamahalaan, mga katutubo at youth organizations upang ipagdiwang ang mayamang kultura ng Cordillera. Sa buong buwan ng Hulyo, iba't ibang programa ang inihanda kabilang ang cultural presentations, trade fairs, exhibits at iba pang mga gawaing naglalayong mapaunlad ang kultura, turismo at kahalagahan ng Cordillera Autonomy. Kasabay nito ay binigyang diin ng mga kinauukulan ang kahalagahan pa rin ng autonomiya. Autonomy is about empowering our people, strengthening local governance, and ensuring that development decisions reflect the unique needs, culture, and aspirations of the Cordillera. We are grateful for the continued support of the national government under the leadership of Ferdinand Marcos Jr. President Marcos Jr. recognizes the importance of inclusive development, digital transformation, and stronger local governance. Through his administration, efforts continue to bring government services closer to the people in support of growth and development of regions such as the Cordillera. Regional autonomy will give us freedom to craft economic policies that will attract investments suited to our desired development direction. Through autonomy, we shall see economic development for the Cordillerans by the Cordillerans, economic development that is culturally sensitive, tailored to the Cordilleran needs, sustainably pursued, and ensures that benefits are enjoyed equitably by all. Sinabi naman ni DTI CAR Regional Director Raymond Pandhon na layunin ng Cordillera Autonomy na matugunan ang matagal ng mga hamon sa socio-economic development ng rehiyon. To assess the institutional readiness of the region for autonomy. These efforts aim to ensure that autonomy is clearly understood, while widely supported and firmly anchored in the development agenda of the Cordillera. Autonomy is a pathway toward more responsive and empowered governance, where we have greater capacity to decide and act according to the needs of our people. A truly smart Cordillera is not only digitally enabled, it is also institutionally strong, inclusive, and responsive. As we open this year's celebration, let this be our collective call to embrace innovation while honoring tradition, to empower our enterprises while protecting our heritage, to advance our region not only in economy and infrastructure, but in unity and shared purpose. Layunin ng pagsusulong ng Cordillera Autonomous Region na higit pang mapaunlad ang rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalakas sa industriya, serbisyo at pangangalaga sa mayamang kultura at tradisyon. Mabigyang prioridad ang mga Cordilleran sa pakikinabang sa likas na yaman ng rehiyon upang maisulong ang patas at inklusibong kaunlaran. Sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad ngayong Cordillera Month, inaasahang mas higit pang mapatibay ang pagkakaisa,
mapangangalagaan ang kanilang mayamang kultura at tradisyon at maisulong ang mga programang magbibigay ng pangmatagalang kaunlaran sa rehiyon. Mula sa mga programang nagtatampok ng kultura hanggang sa mga gawaing nagdalayon na paigtingin ng partisipasyon ng komunidad, inaasahang magiging makabuluhan ang pagdiriwang ng 39 Cordillera Month ngayong taon. At nariyan pa rin ang mga panawagan para sa Cordillera Autonomy. Mula rito sa La Trinidad, Benguet, ako po si PIA-ISU Intern Kyle Reyes para sa PIA News, Cordillera. Isinagawa naman sa Baguio City ang ika-9 na Cordillera Environmental Summit kung saan nagtipon-tipon ang mga LGU at environment advocates, mga LGU at iba pang partners na tumutulong sa pagtataguyod ng environmental protection at preservation, kinilala. May report si PIA-UC Intern Mark Legaspi. Sa pangunguna ng DENR Cordillera, nagsama-sama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan, akademya at iba't ibang environmental partners upang isulong ang pangangalaga sa kalikasan at sustainable development sa Cordillera. Inilunsad ang ika-9 na Cordillera Environment Summit na may temang Binadang Tiumili, Cordillera Shared Eco-Governance sa Baguio City. Kasabay ng summit, nilagdaan ang Memorandum of Agreement para sa Adapan Air Quality Monitoring Station ng Philex Mining Corporation at Shanghai Management Corporation. Ipinagkaloob din ang mga opasimeter sa bayan ng Tuba at Sablan, Benguet upang mapalakas ang pagpapatupad ng monitoring at pagsusuri ng usok ng mga sasakyan bilang bahagi ng pangangalaga sa kalidad ng hangin. Binigyang diin ni Engineer Jean Borromeo, Regional Director ng EMBCAR, ang mahalagang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang upang mas matugunan ang suliranin sa solid waste management. Ano po yung kailangan naming tulong sa ating mga LGUs, no? Particularly sa solid waste management, yung kung nakikita nyo lagi sa news, pag merong basura, kakalat-kalat, ang laging ibabash niyan yung EMB, yung DENR. Anong ginagawa ng DENR? Hindi naman po ang trabaho ng EMB, ng DENR na kami yung kailangan mamulot ng mga basura, di ba? Ang role na lang nga talaga namin sa batas is provision of technical assistance to the LGUs. And of course, kami din yung sa oversight, no? So we inspect, we remind them that they have to properly manage their waste. And there are ways na hindi naman kailangang malaking pondo. Kailangan lang talaga maipatupad nila yung mga provision ng batas. At nabanggit ko to kanina, yung message ni First Lady for the Environment Month, diba sinabi niya, taking care of our environment is a shared responsibility, hindi lang ng gobyerno. Inihayag naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mahalagang paghandaan ang epekto ng climate change dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon at sa posibilidad ng pagdating ng isang super o very strong El Nino na maaaring tumagal hanggang sa susunod na taon. Binigyang diin din niya na ang naturang summit ay isang panawagan sa lahat na makiisa at kumilos para sa pangangalaga ng kalikasan. Ngayon, higit kailanman, kailangan natin paghandaan ang epekto na tinatawag natin climate change. And probably you have heard that there is a huge possibility, around 83%, that there will be a super El Nino this year. And what aggravates or complicates the matter is it will probably even extend up to the first quarter of next year. Ang ibig sabihin nito, mas malalakas ang ating mga bagyo ngayon, pero mas kukunti. Kaya naman, kailangan paghandaan natin ito. Hindi na pwede na puro speeches na lang, at tulad ng ginagawa ko ngayon. Hindi pwede puro meeting na lang. Kailangan action. And that's the reason why we are here today. Because we need action. And today's summit is actually
a call to action. Sa summit ay kinilala rin ng EMBicor ang kanilang environmental partners mula sa iba't ibang industriya. Iginawad ang Cordillera Administrative Region Award for yielding achievements in nurturing rivers o Carayan bilang pagkilala sa mga lokal na pamahalaang nangunguna sa pangangalaga ng mga ilog sa kanilang komunidad. Kasunod nito ang Best Adherence to Discipline for Advancing National Green Governance o BADANG na kumikilala sa mga LGU, pribadong industriya at mga institusyong nagpamalas ng natatanging mga programang pangkalikasan na pananatiling kaunlaran at pangangalaga sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, mga katuwang na organisasyon at mga komunidad, inaasahang maisasakatuparan ang mga programang magpapalakas sa pangangalaga ng likas na yaman dito sa Cordillera. Mula rito sa Baguio City, ako po si PAA UC Intern Mark De Gaspi para sa PAA News Cordillera. Binigyang diin ang katatagan ng mga residente ng lungsod kasabay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo. Iba't ibang aktibidad at inisyatibo para sa katatagan ng lungsod inilatag. Magbabalita si PIAUC Intern Eli Lardizabal. Inilunsad ng pamahalang panlungsod ng Baguio ang 38th National Disaster Resilience Month sa ginanap na forum sa Baguio City Multipurpose Hall nitong Hulyo 1, 2026. Pinamagatan itong naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office. Layunin nitong palakasin ang abilidad ng isang individual, komunidad, organisasyon at ng gobyerno tungo sa kanilang pag-adjust at pagbangon sa mga nangyaring sakuna sa pamamagitan ng epektibong risk management. Binigyan diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi lang dapat mga institusyon at pamahalaan ang handa sa mga aksyon na kailangang gawin kung sakaling tumama ang sakuna. Aniya, mahalagang alam ng bawat miyembro ng isang komunidad ang kanilang papel sakaling may paparating na bagyo o anumang sakuna. But what is important dito sa Resilience Month na to is talagang to raise awareness. It's about time na every member of the community should be aware kung ano yung role niya, ano yung gagawin niya every time we get hit with a disaster. Kasi nga, hindi pwedeng, ang may alam lang yan yung mga institutions, ang may alam lang yan yung mga government officials, hindi pwede. O kaya mga barangay leaders, hindi lang pwede. Kailangan lahat alam niya kung anong gagawin niya. Sa kanilang bagong programa, mas tututukan ng pamahalaang panlungsod ang mga vulnerableng sektor tulad ng persons with disability, senior citizens at mga bata upang mas matatag at inklusibo ang komunidad sa syudad. Ito nga ngayon ang tinututukan namin. Itong bagong programa ngayon na dapat yung mga vulnerable sectors, and we're going to start it with our PWD. Kasi kung may nagkaroon nga naman ng earthquake o kaya nagkaroon ng disaster, how do you communicate it with yung mga blind, yung mga deaf na hindi naman nila naririnig, di ba? So yun yung ngayong isang programa namin na uumpisan huli namin. Yeah. And then after that, magsiship naman kami doon sa mga senior citizens. Tapos doon sa mga children. So yun yung mga forthcoming na mga activities natin dito sa ating resiliency program. Dagdag pa ng alkalde, matapos ang implementasyon ng kanilang resiliency programs, malaki ang iniunlad ng lungsod pagdating sa kanilang pagresponde at pag-aksyon sa mga kalamidad. Yes, unang-una in terms of our capacity, napakalaki niyan. Both capacity and capability. When you say capacity kasi, mostly yung ating skills to respond. Malaki na improvement, capacity building. Yung capability naman natin in terms of equipage, nandyan na rin. Samantala, nagpaalala naman ang pinuno ng Baguio City DRRMO na si Engineer Charles Brian Carame na dapat maging aktibo ang mga residente sa paglahok sa kanilang mga programa at kinakailangan na seryosohin ang mga ginagawang drills dahil ito ay para sa kanilang kaligtasan at kabutihan. Etong programs natin, continuous yan. Even our drills, regular nating ginagawa. Such that may muscle memory. Lahat tayo, and yung ginagawa nating duck cover hold,
that is very important and very effective when it comes to earthquake. So sana po seryosohin natin. We join whatever activities, including us, city level to barangay level to the community level. Ang mga sakuna at disgrasya ay mga bagay na hindi kontrolado. Pero sa pagiging handa at maalam, mas mababawasan ang mga maaaring maging epekto nito. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIAUC Intern Eli Lardizabal para sa PIA News Cordillera. Nagpahayag ng pasasalamat ang Barangay Luwakan Liwanag sa Baguio City sa implementasyon ng bawat barangay makikinabang program. Ayon sa punong barangay, malaki ang maitutulong ng pondo sa pagpapaunlad ng barangay at sa pag-aaral ng ilang estudyante. Karagdagang detalye mula kay PIAUC Intern Angela Espiritu. Malaking tulong at magandang plano. Ito ang naging reaksyon ng lokal na pamahalaan ng Barangay Luwakan Liwanag dito sa lungsod ng Baguio, kaugnay sa bawat barangay makikinabang o BBM program. Ang programa ay pinondohan ng Social Civic Project Funds ng Office of the President na naglalayong palakasin ang ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Ang pondo ay nahahati sa dalawang bahagi, 100,000 piso para sa prioridad na proyekto ng barangay at 100,000 piso na nakalaan para naman sa 5 scholar ng barangay. Ayon kay punong barangay Abraham Ormaza, bagamat marami ang kailangan pang pag-unlad, gagamitin nila ang ibibigay para sa mga pinakaimportante at prioridad na proyekto sa komunidad. Kasabay nito, lubos ding ikinatuwa ng barangay ang alokasyong nakalaan para sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program kung saan bawat scholar ay nakatakdang tumanggap ng 20,000 pesos educational assistance. Well, in fact, magandang plano yan kasi marami ding mga nangailangan dito sa ating barangay, lalo-lalo sa mga estudyante. Tsaka dito sa barangay, yung mga kailangan natin, mga importante dito sa barangay ay malaking tulong na yan kapag ito ay naibigay na. Aminado ang kapitan na naging mahigpit ang kanilang ginawang screening dahil sa limitadong slot kumpara sa dami ng mga estudyanteng gustong makapasok sa programa. Para sa akin, sa mga estudyante, ay marami ding qualified pero in-screen namin that isa kasi that is a fourth year incoming fourth year students with high grades in their scholastic records. Medyo nag-screen din kami kasi marami din gustong pumasok pero very limited lang kasi yung requirements nga. Fourth year, at least fourth year college na siya pagpasok. Tapos yung high grades pa siya, then hindi pa siya scholars ng ibang or binigyan ng ibang scholar ng government. Nagpahayag naman ito ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa nasabing programa na malaking tulong, anya lalo na sa mga barangay. Siyempre, ang masasabi ko ay BBM sa President natin. Masalamat po kami sa aming barangay at saka buong Pilipinas kung ito ay or Cordillera lang. Papasalamat po kami at nabibigyan po kami din ng ayuda, parang ganyan, pansin, dahil ng malaking tulong na yan po, Sir President, sa tulong na yan, sa pagbigay ng 5 scholars at saka aming sa barangay, mga priority project namin na pwedeng i-attain yung 500,000 na yan. Tapos sana po, Sir VM, President, dagdagan po nyo yung mga scholar natin, hindi lang 5. Kung pwede po ay madagdagan pa po. At maraming salamat po sa inyong tulong sa aming barangay at sa Purong Baguio. Maraming salamat po sa napagpatuloy nyo ang pagtulong sa amin. More power to you, Sir President. Hiling naman ng pamunuan ng barangay na kung maaari ay dagdagan pa ang bilang ng mga scholar sa susunod upang mas marami pang kabataan sa buong Baguio ang matulungang makapagtapos ng pag-aaral. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIAUC Intern Angela Espiritu para sa PIA News Cordillera.
Pinalalakas ng pamahalaan ng proteksyon at kapakanan ng mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Iba't ibang ahensya at mga pamahalaang lokal sa Ifugao lumagda ng kasunduan. Narito ang ulat ni Florida Robles. Upang higit na mapalapit ang mga serbisyo ng pamahalaan para sa mga migranteng manggagawa, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Department of Migrant Workers Cordillera, Overseas Workers Welfare Administration Cordillera, Department of Labor and Employment Ifugao, Technical Education and Skills Development Authority Ifugao, at ang Pamahalaang Panlalawigan ng Ifugao kasama ang lahat ng mga pamahalaang bayan sa lalawigan. Naganap kamakailan ang MOA signing sa South Philippines sa Lagawa, Ifugao. Layunin ng kasunduang ito na higit pang paigtingin ang kampanya laban sa illegal recruitment at trafficking in persons sa lalawigan. Kabilang din sa mga pagtutulungan ang mas malawak na information dissemination, pagsasanay, paghahatid ng mga serbisyo at pagbibigay ng technical assistance upang higit na maprotektahan at mapangalagaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers or OFWs. We're very glad now we have this engagement because this really will make us collaborate to stop illegal recruitment and human trafficking. Gusto nga, magtitinulong tayo, tabantayan tayo, at sayang nagkikayanak tayo na pag-adalan tayo yung JFSO, pag-amamuan, may tulad ito ay vultures, these illegal recruiters, na alam natin anak tayo, alam natin kwarta. And then the young people end up broken because they actually have no jobs overseas. So this MOA will enable us to collaborate together with our partner agencies to stop this. Isa sa mga pangunahing bahagi ng kasunduan ang pagtatag ng OFW help desks sa mga lokal na pamahalaan. Layunin nitong ang magbigay ng napapanahon at tamang impormasyon, gayon din ang mas epesyenteng paghahatid ng mga programa at serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. The establishment of the OFW help desk, which is nandito din sa ating converted sa MOA, it's a very great help po sa ating implementation ng programs and services sa ating mga OFWs and families doon sa area. Nagpahayag din ng kanilang buong suporta sa programa ang mga katuwang na ahensya at mga lokal na pamahalaan. Partnership na ito strengthens our collaboration with the national life agencies. At noon, through the efforts or through the support of our partner agencies, mas marami tayong maaabot na beneficiaries. DOLE wholeheartedly supports the sealing of this partnership. We recognize that protecting, reintegrating, and empowering our OFWs and their families requires a united front. Through this formalized agreement, we are breaking down barriers and making it significantly easier for our constituents in the province of Ifugao to access the comprehensive support they rightfully deserve. Samantala, umaasa naman ang mga Public Employment Service Office Managers sa Ifugao na patuloy na bibigyang suporta ng mga local chief executive sa kanila as a migrant desk officers. Anila, mahalaga ang kanilang papel upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng kasunduan at mga programang nakalaan para sa mga migranteng manggagawa sa antas ng lokal na pamahalaan. Florida Robles para sa PIA News Cordillera. Pinalalakas ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang maipreserba ang Ifugao Rice Terraces sa kabila ng mga hamon sa klima, nalulumang infrastruktura at nagbabagong kabuhayan sa pagsasaka. Una nang bumisita si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa probinsya para suriin ang kondisyon ng rice terraces at magkaroon ng konsultasyon sa mga lokal na opisyal. Ayon sa kalihim, ang Ifugao Rice Terraces ay higit pa sa cultural treasure. Ang mga ito ay may buhay na agricultural system na sumusuporta sa food production, tourism at rural livelihood. Sa susunod na taon, inendorso ng DA ang panukalang pondo na 147 million pesos para sa restorasyon ng rice terraces sa Cordillera, kabilang na ang 68 million pesos para sa Ifugao at 30 million pesos para sa rehabilitasyon ng dalawang agricultural tram lines.
Daang-daang magsasaka sa Cordillera ang nakatanggap na ng kanilang titulo ng lupa sa pamamagitan ng programa ng Department of Agrarian Reform. Mga benepisyaryo nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa pamahalaan. Si Irene Siknao para sa report. Mahigit 600 magsasaka sa Cordillera ang nagmamay-ari na ngayon ng lupang kanilang sinasaka matapos matanggap ang kanilang titulo mula sa Department of Agrarian Reform o DAR sa isinagawang distribution ceremony dito sa Tabuk City, Kampailan. Halos 600 Certificates of Land Ownership Award o CLOA at electronic titles na sumasaklaw sa halos 500 ektaryang lupa ang iginawad sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra at Apayao. Ay, dakal di may tulong na dahito, ma'am. Katika po na I already own this parcel of land. Bukwak dahito ay pakalaglagi pa kiti naganak kanya. Dahito mayat tadi pamanatagod lang kadagit. Bukod sa mga titulo, nagpamahagi din ang DAR ng mahigit 1,000 certificates of condonation and release of mortgage sa mahigit 800 ARBs. Binubura nito ang halos 10 milyong halaga ng utang ng mga benepisyaryo. Tulong ito ng gobyerno upang wala nang alalahanin na financial obligations ang mga magsasaka. Nagpamahagi din ng DAR ng mga farm machineries at equipment na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso sa 6 na ARB organizations mula Kalinga. Ito ay bahagi ng support services ng ahensya upang tulungan ang mga magsasaka na palaguin ang kanilang lupa at mapaginhawa ang kanilang pamumuhay. Dakil unay nga yaman ni gapunta may sa kami nga asosasyon nga na beneficiaryen tigaskoy dakil nga tulong kada kami nga farmers. Ang nasabing distribution ceremony ay pinangunahan ni DAR's Undersecretary for Foreign Assisted and Special Projects Office, Justri T. Palmares, na hinikayat ang mga ARBs na pangalagaan at pagyamanin ang kanilang mga lupa. And besides, in the next 10 years, hindi pwede niyong ibenta yung lupa na yan. Hindi pwede. It is incorporated sa lay, sa law, na you cannot sell it. You have to make use. That is the reason why the next phase na ginagawa ng departamento magkakaroon kayo ng support services. Irene Siknao mula PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Iba't ibang serbisyo pang kalusugan ang inilapit sa mga residente ng La Paz, Abra. Pagpapaganda sa Abra Provincial Hospital isinusulong. Karagdagang detalye mula kay Jam Malingan. Patuloy na pinapaigting ng mga opisyal at kawani ng kagawaran ng kalusugan at mga lokal na gobyerno dito sa probinsya ng Abra ang mga programa at serbisyong pangkalusugan. Pinangunahan ni DOH Cordillera Director Dr. Amelita Pangilinan ang turnover ng mahigit 24 milyong piso para sa Abra Provincial Hospital bilang unang tranche ng 50 milyong pisong tulong upang mapaganda ang mga pasilidad at infrastruktura ng ospital. Maliban sa tulong pinansyal, nagbigay din ang DOH Cordillera ng 4 na dialysis units para sa Abra Provincial Hospital. Ibinigay din sa APH ang Food and Drug Administration license to operate an X-ray facility. You make use of it, gawin nyo na yung infra and kung hindi pa kayo nagtitrain ng doctors and nurses. During 24.7, we will use it to fast track our facility for the hemodialysis. Once we have this facility, dialysis facility, then they will no longer need to go to other facilities para libre na lahat. Iba't ibang aktibidad din ang dinaluhan ng DOH Regional Director sa kanyang pagbisita sa probinsya. Kabilang na dito ang pangunguna sa Integrated Health Services Activity sa La Paz, pagbisita sa ilang ospital sa probinsya at ang consultation meeting kasama ang mga local chief executives ng Abra. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News Cordillera. Inaasahang mas mapagyayaman pa ang kaalaman ng mga mag-aaral sa isang paaralan sa Tubtuba, Tubu, Abra kasunod ng pagpapasakamay sa kanila ng Starbooks o Standalone Offline Digital Library. Si Christian Alistair Tubadeza para sa balita.
Humigit kumulang 80 kilometro ng matarik at palikulikong kalsada ang babagtasin bago marating ang malayong barangay ng Tubtuba sa Tubo Abra. Dito, nananatili pa ring hamon ang internet connectivity lalo na sa mga mag-aaral at guro ng Tubtuba Elementary School. Kamakailan lang dinala ng Department of Science and Technology at ng Abra Provincial Police Office ang Science and Technology Academic and Research-Based Openly Operated Kiosk o Starbooks. Ang silid-aklatan na ito ay naglalaman ng libu-libong digital na impormasyon na maaaring gamitin ng mga mag-aaral at guro kahit walang internet connection. The Starbooks po ay e-library so nang offline. So the purpose na po the Starbooks it is used to empower just like the awanti internet connectivity na just like this Tubtuba Elementary School. So ni Tubtuba Elementary School kat may sasuna nga beneficiary iti Starbooks with solar powered station. Tas it was funded by BPI Foundation, so in partnership with DOST STII. Ito yung naging beneficiary natin, ma'am, dahil meron tayong programa sa PNP po. Yun yung tinatawag nating RPSB or Revitalized Police sa Barangay. Yung Revitalized Police sa Barangay po, ay ang purpose natin is to bridge the gap between the PNP and the community and to bring the government services closer to the community. At base po doon sa need assessment survey ng team na-identify doon sa need assessment survey nila na itong school kailangan nila ng Starbucks. Kaya ito po, andito na tayo, andito na yung project, and nagpapasalamat po tayo sa DOST dahil nagrantan yung commitment nila na magbibigay ng Starbucks dito sa area natin. This will be a very great help to our pupils, especially dagitoy kuang rod dati basic kat once nga haan mo nga na master ti basic no apang kanto ti sumaruno nga level marigatan ka iso nga talaga nga dakdakkel ti maibadang nanto daytoy Starbucks kada ditoy ubing. Mula dito sa Abra, Christian Tubadesa para sa PIA News Cordillera. Sinimulan na ng pamahalang lokal ng Putol sa Apayao ang pamamahagi ng bigas para sa unang batch ng mga benepisyaryo. Ang inisyatibo ay napunduhan sa ilalim ng Local Disaster Risk Reduction Management Fund Quick Response Fund. Ayon sa pamahalang lokal, isinagawa ito para masiguro na lahat ay mabigyan ng bigas. Napag-alamang ilang pamilya ang hindi na isama sa distribusyon ng bigas sa ilalim ng Rice Assistance Program na napunduhan ng Local Government Support Fund. Ang unang batch ng mga benepisyaryo ay kinilala batay sa listahan ng Municipal Social Welfare and Development Office kung saan prioridad ang mga middle-income families at iba pang pamilya na hindi nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Rice Assistance Program. Inilapit sa mga residente ng barangays Fiangtin, Latang at Lingoy sa Barlig Mountain Province ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kamakailan ay nakinabang sila sa iba't ibang serbisyo sa pamamagitan ng Retold Community Support Program o RCSP. Kabilang sa mga serbisyo ang libreng gupit, medical consultations, physical therapy at dental check-ups. Nagkaroon din ng distribusyon ng libreng punla at libreng mga gamot. Ang aktibidad ay bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan para masiguro ang accessible services para sa mga mamamayan, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Pinagtutuunan ng pansin ang mental health ng mga kabataan. Para maitaguyod ang kanilang kakayahan sa anumang hamon, isinagawa ang psychological first aid training para sa kanila. Si PIAU si Intern Alicia Faith Marshall para sa detalye. Sa gitna ng iba't ibang hamon, pinagtutunan ng pansin ang kalusugan sa physical at mental, lalo na ang mga kabataan. Dito sa University of the Cordilleras, ang mga psychology and behavioral science students ay nagkaroon ng first-level psychological first aid training. Ayon kay Swisel Gail L. Cantuba, registered nurse at Master of Science in Nursing, na nanguna sa training, mahalaga ang presensya ng isang tao at look, listen, and link bilang bahagi ng psychological first aid.
Everyone should know about psychological first aid kasi very timely siya with all the things that's happening, especially in the South, the shootings, the stabbings. Ang kailangan natin dito is malaman ng kahit na sino na there are people na hindi naman kailangan ng therapy. There are people that are willing to listen. Yun naman kasi yung heart and core ng psychological first aid is to listen and be present. So, I think the purpose of this event is one, is awareness. Number two is para malaman din ng mga tao na there are people around who are willing to help that are non-professionals, who are willing to give their time. Anya, seri ang pagsasagawa ng nasabing training para mapuhusay pa ang pangangasiwa sa mga vulnerableng individual. Mayroon din anyang mga mental health training na sinasagawa ng Baguio City Health Services Office. For future trainings like this one, after this one, we have the level 2. Meron tayong level 2. So it's a higher version of the psychological first aid. Doon naman, I think we're going to talk about how to really deal with yung mga vulnerable individuals at yung kung ano pa yung mga may bibigay natin. I think psychological first aid level 2 talks more about linking, yung connecting them to the professionals kung kailangan pa nila. Marami sa mga estudyante ang nagpahayag ng kanilang pananabik na matuto at tumulong sa iba sa pamamagitan ng psychological first aid. I think this training event is very helpful for us psychology and behavioral science majors, especially to our first years, since they're the one who just entered this program. It will be it helps us learn more about psychological first aid. This is important kasi, yun nga, it would actually help a lot of people to understand yung mga taong nangangailangan with the people who's having problems with psychological matters, like let's say family problems or like stress na sila or like nade-depress, and para hindi rin mali-mali yung sinasabi nila. In society in general, not a lot of people put as much emphasis on mental health as I guess it should be addressed, especially as a male myself. You know, I don't get a lot of support from others in regards to mental health. So for me, learning about this, I think it's important so that I can, I guess, help other people as well in my situation. What I hope to do, at least, is to try to teach other people about it, about the importance of mental health, and also I would like as much as I can to help the people around me and be there for them, as you know what they're saying inside the seminar, you know, just be there for people as much as possible. The presence is what do you call this? Our presence means more to them than we would ever know. Ang pagsasanay na ito ay nagbibigay ng sapat na kaalaman at praktikal na kasanayan upang makapagbigay ng agarang suporta sa bawat individual. Mahalaga ang psychological first aid training hindi lang para sa mga partisipante kundi sa pagtulong din sa mga taong nakararanas ng acute distress. Nakatutulong ito para malagpasan ng mga individual ang pinagdadaanan nilang crisis. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIAUC Intern Alicia Kate Marshall para sa PIA News Cordillera. Bilang pagpapalakas sa mga taong may kapansanan sa gitna ng anumang sakuna, isinagawa ang first aid and basic life support para sa kanila sa Baguio City. Mga partisipante nagpasalamat sa oportunidad na ibinigay sa kanila. Narito ang ulat ni PIA-ISU Intern Ranch Garcia. Natutunan ng mga kalahok ang tamang paraan ng pagbibigay ng paunang lunas sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon sa isinasagawang basic life support training nitong ikalawa ng Hulyo. Layunin ng programa na mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga persons with disabilities upang maging handa sa oras ng emergency. Aktibong nakikilahok ang mga taong may kapansanan sa basic life support training sa pamamagitan ng lecture at hands-on demonstration. Natutunan nila ang mga pangunahing kasanayan sa pagbibigay ng paunang lunas na maaaring makatulong sa pagligtas ng buhay habang hinihintay ang pagdating ng mga emergency responders. Ito ang layunin ng isinagawang training para sa mga persons with disabilities.
kanilang mga magulang, tagapag-alaga at mga youth leaders na diniluhan ng higit kumulang 85 kalahok sa Baguio City. Mahalagang maunawaan ng bawat kalahok ang tamang proseso ng pagresponde sa mga insidenteng nangangailangan ng agarang aksyon dahil ang bastong kaalaman at mabilis na pagtugon ay maaaring maging susi sa pagsagip ng buhay. We believe that this is also a step for them para maano lang din sila sa community natin. No? They belong to the community, and with this activity, we can include them. There is inclusivity. No? Even in these trainings, there is inclusivity. Our basic life support or even our first aid training is for all. So that is what we want for them to learn on this training. That there is walang pinipili ang ating PNS, walang pinipili ang ating first aid, regardless on our situation or regardless of how we where we are or what we are. Yeah. Ayon sa Persons with Disability Affairs Office o PDAO, layunin ng programa na tiyaking hindi naiiwan ang sektor ng mga PWD sa mga pagsasanay na may kaugnayan sa disaster preparedness at emergency response. Binigyang diin din ng tanggapan na mahalagang mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga PWD at ang kanilang mga pamilya upang maging handa sa oras ng pangangailangan. Naniniwala po ang ating opisina na sa bawat buhay ng taong may kapansanan ay may kakayahan sa larangan din ng ganitong aktibidad kayong pagbigay ng first aid at basic life support. Kasi ang ating layunin dito o atikain ay ang bawat taong may kapansanan ay may kakayahan ding tumulong sa kapwa person with disability sa kanyang tahanan at ang kanyang komunidad na kung saan yung barangay po. Nagbigay rin ito ng pagkakataon sa mga kabataang PWD na may pakita ang kanilang kakayahang maging handa at maging aktibong katuwang sa pagtugon sa oras ng sakuna. Nagbigay naman ito ng dagdag na kaalaman at kapanatagan sa mga magulang at tagapag-alaga upang mas maging handa sila sa pagresponde sakaling magkaroon man ng hindi inasahang sitwasyon sa tahanan o komunidad. So, maa-addressan ko yung mga iba't ibang mga first aid needs niya in case na magkaroon siya ng mga breakdown or tantrums. At saka alam ko kung i-handle ang mga emergency situation. Halimbawang may mga earthquake, fires, ganon, or mga accidents na magaganap hindi lang sa loob siguro ng bahay or sa community. Hindi po kami liability. We actually have the ability to do what the society think we cannot do. Sure, we may have the disability, sabihin natin ang isang deaf hindi makarinig or cannot communicate their ideas, but they can still contribute to the society given the resources, given the opportunities. Basta wag nyo na lang po kaming hinder. Don't hinder us. Give us the opportunity and we will serve. Ayon pa sa kanila, malaking tulong ang mga kaalamang kanilang natutunan dahil nagbibigay ito ng kumpiyansa sa mga magulang at tagapag-alaga sa tamang pagresponde kung sakaling magkaroon man ng hindi inaasahang sitwasyon sa kanilang tahanan o komunidad. Sa bawat tamang kaalaman at mabilis na pagtugon sa oras ng emergency, mas tumitibay ang kakayahan ng bawat isa na makapagligtas ng buhay. Patunay ang pagsasanay na ito na ang kahandaan ay walang kinikilalang limitasyon at ang bawat miyembro ng komunidad ay may mahalagang papel sa paglikha ng mas ligtas na lipunan. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA ISU Intern Rench Garcia para sa PIA News, Cordillera. Patuloy ang pagsasagawa ng Philippine Red Cross ng Blood Donation Drive para mapunan ang kakulangan sa supply ng dugo sa Baguio City. Tanggapan ng Red Cross nananatiling bukas para sa mga nagnanais mag-donate ng dugo. Report mula kay PIA ISU Intern Jelton Miliano.
Patuloy ang kampanya upang madagdagan ang supply ng dugo at mahikayat ang mas maraming mamamayan na maging regular blood donors. Isinagawa kamakailan ng Rotary Club of Downtown Session, katuwang ang Philippine Red Cross Baguio Chapter ang blood donation drive dito sa lungsod ng Baguio. Ito ay bilang kick-off project ng advokasiyang Dugong Alay, Dugtong Buhay, na may hangaring makatulong sa pagpuno ng supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Ayon kay Rotary Club Downtown Session President Christine Joy Tabara, layunin ng programa na matugunan ang patuloy na pangangailangan ng dugo sa mga hospital at iba pang institusyong medikal. Layunin namin ng donation at bloodletting namin na kick-off project ng Rotary Club of Downtown Session is para matulungan yung mga pasyente na yung mga medical needs na lalo-lalo na nangangailangan ng mga dugo. Kasi ngayon, marami tayong nababasa sa mga social media na they're asking for blood donors, mga ganyan. So, yun yung aming parang advocacy dito sa bloodletting. Ibinahagi naman ni William Occidental, board member ng Philippine Red Cross Baguio Chapter, inaasahan ang kakulangan ng supply ng dugo lalo na ngayong tag-ulan kung saan ay tumataas ang bilang ng mga kaso ng dengue. Dagdag nito, ang supply ng dugo ay maaaring ibahagi sa Benguet maging sa mga karatid lalawigan kapag kinakailangan. As of now, ang alam ko kulang, no? Especially itong tag-ulan na, no? Maraming papasok ng dengue season, no? So sigurado kukulangin tayo. So we appeal to the public na kung merong pagkakataon, no, papasya lang kami sa Red Cross para mag-donate ng dugo. Yung stock ng dugo is hindi kasi meron kasi yan merong expiry period yung blood natin, no? So as much as possible, we would like to have more blood para meron tayong reserve para sa nangangailangan. Isa sa mga regular na donor si Mary Luz Wakat. Bukod sa pakiramdam niyang mas malusog siya matapos magbigay ng dugo, anya, higit ang kasiyahang dulot ng kaalamang nakakatulong siya sa pagligtas ng buhay ng ibang tao. Kasi nararamdaman ko sa katawan ko na pag nagdo-donate kasi ako para akong lalong lumalakas, tapos nare-relieve yung yung parang bang kahit pagod ako at least parang lalo akong mas healthy pag nagdo-donate ako. Kaya gustong-gusto kong mag-donate, kaya nga minsan pa nga gusto ko kahit wala pang 3 months, pero alam nila kasi nasa record na yun, nasa card na yun. Ang first-time donor naman na si Justin Reyes ay matagal ng pangarap ang makapag-donate ng dugo bilang paraan ng pagtulong sa kapwa. As a first-time donor, ang nag-push sa akin para mag-donate ng dugo ay yung kaklase ko na nag-donate na rin noon. And I feel like it's fulfilling in a way. Kaya gusto ko na makapag-donate din ng dugo sa ibang tao para makatulong at mapahaba yung buhay ng mga nangangailangan, lalo na yung mga nasa emergency room sa hospitals. Ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makapagligtas ng higit sa isang buhay. Kaya't patuloy ang panawagan sa publiko na makiisa sa blood donation drive at makatulong sa simpleng paraan sa pagbibigay ng dugo. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA ISU Intern Jelton Miliano para sa PIA News, Cordillera. Muling itinampok ang higanting pinya sa pagdiriwang ng 11th Pinya Festival ng Pudtol, Apayao. Ang higanting pinya ay isa sa mga highlight ng pagdiriwang kung saan isinisimbolo nito ang mayamang agricultural heritage, hard work at pagkakaisa ng mga mamamayan ng bayan. Ang higanting pineapple effigy ay may taas na 14.75 feet at may diameter na 15.80 feet. Halos 4,000 ring pinya ang ginamit sa 41 na layer ng effigy. Ito na ang pinakamalaking effigy na ginawa ng bayan simula nang itampok ang giant pineapple sa kanilang festival mula 2022. Pagkatapos ng selebrasyon, isinagawa ang pinya picking tradition kung saan isa-isang kumuha ang mga residente ng pinyang bahagi ng giant pineapple. Alam niyo ba, matatagpuan sa Mountain Province ang ika-10 pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Pasyalan natin ito.
Nandito tayo ngayon sa ikasampung pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas, dito sa Mount Amuyaw sa Barlig Mountain Province. Tara, samahan ninyo ako at tuklasin ang ganda ng Mount Amuyaw. Bumiyahe kami mula Baguio City alas 10 ng gabi. Halos 6 na oras din ang itinagal ng aming biyahe papuntang Barlig. Alas 5 na ng madaling araw nang magsimula kaming umakyat ng Mount Amuyaw. Ito ay matapos ang orientation mula sa mga local guides ng munisipyo. Sa aming pag-akyat, nadaanan namin itong ilog, kakaibang mga halaman, mossy forest at mga tanawing nakakamangha. Sa lagpas 4 na oras na paglakbay, narating namin ang tuktok o summit ng Mount Amuyaw. Sa taas nitong 2,702 meters above sea level, makikita rito ang mga kabundukan ng Mountain Province at Ifugao. Tunay na makapigil hininga ang mga tanawin dito. Ang magkaibigan na si Shireen at Erica na mangha sa kanilang nakita. Masaya naman, mahirap siya pero masaya siya, worth it yung pag nakarating ka na dito sa summit. Nakakapagod pero worth it naman po. Nanawagan naman ng tourist guide sa mga bumibisita sa lugar na huwag magtatapon ng basura sa kung saan-saan at kung maaari ay dalhin ang sariling basura. Pakamo, dagiti di bumisbisita dito yung Amuyaw, kat kwa handag basura, or noon da segregate damin, jay kwada, nabubulok, ken, nabubulok. Hinikayat din ito na bisitahin pa ang ibang tourist attractions sa Barlig, kagaya ng Lake Tufob at mga hot springs dito. Bagamat medyo mahirap ang pag-akyat dito sa Mount Amuyaw sa difficulty level nitong 7 out of 9, talagang mamamangha ka sa ganda nito. Wow, sana all nakailang akyat ka na ng bundok. Ayan. Alam mo, plano ko talagang akyatin ang 10 pinakamataas na bundok dito sa ating bansa. Kaya abangan natin ang iba pang travels natin. Yes. And of course, Mount Amuyaw, isa sa mga ipinagmamalaking destinasyon ng Cordillera. So, sana mabisita din natin yan. Totoo. And speaking of Cordillera, we are celebrating ang Cordillera Month ngayong Hulyo nga, and aabangan natin ang iba't ibang mga activities para sa selebrasyon ngayong buwan, and every week nga ay magkakaroon ng tungtungan sa Cordillera kung saan ay pag-uusapan ng iba't ibang mahalagang bagay sa ating rehiyon. Yes, and that will be aired live sa PIA Cordillera FB pages. So, yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din po sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Vasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes, na Imbag Amalam.